Hello mga kabs, ako si Kabos na vlogger, isang housekeeping dito sa bansang Saudi Arabia. Ngayon pag-usapan natin mga kabs kung worth it ba ang mag-housekeeping dito sa bansang Saudi Arabia mga kabs. Marami sa ating mga kababayan ang nangangarap o makapag-abroad o gustong mag-try mga kabs dito papunta sa Saudi Arabia, magtrabaho bilang cleaner o housekeeping, on-call cleaner ba yan mga kabs. So, ang masasabi ko dyan mga kabs ay depende po mga kabs sa inyo kung talagang gustuhin nyo or gusto nyo magtrabaho dito mga kabs. Pero para sa akin po mga kabs, kung ikaw naman ay first timer, mas maiging dito ka muna sa Saudi Arabia sumubok mga kabs bilang stepping stone sa pagka-cleaner o janitor ba yan o housekeeping mga kabs. Kasi dito mga kabs, hindi naman marami ang requirements at saka ang trabaho naman ay hindi gaanong mabigat para sa mga cleaner. Although may mga cleaner na medyo mahirap-hirap ang trabaho. Depende po kasi yon sa establishmento na mapapasukan mo. Halimbawa, kung makapasok ka ng mga hospital, medyo mahigpit-higpit sila mga kabs dahil lahat doon sa hospital na yon ay ang paglilinis mga kabs ay sanitation. Pero kung ikaw na may cleaner sa mga building lang, yung mga nandun lang sa mga toilet, mga CR, medyo okay ang paglilinis doon mga kabs. Yun nga, first timer ka at wala ka pa talagang alam sa mga pag-abroad at gusto mong sumubok, nandito ka for 2 years at pagkatapos ng 2 years mo mga kabs, lilipat ka naman ng ibang bansa kasi may experience ka na dito sa pag-abroad. O depende sa iyo mga kabs kung manatili ka rin dito ng ilang taon. Kasi ako mga kabs, naka 12 years po ako dito ngayon sa Saudi Arabia. So okay naman. Ang kagandahan lang kasi dito sa Saudi Arabia kapag nag-apply ka mga kabs, kaunti lang yung mga requirements. Ang kadalasang requirements nila dito, unang-una dyan, passport. Kasunod dyan, employment certificate. Tsaka yung diploma mo. Yun lang mga kabs. Tsaka yung kailangan mo ng pera pang medical mga kabs. Yun lang talaga ang kailangan. Tsaka maghintay ka ng mga ilang buwan lang. Pinakamatagal na yun mga kabs. Siguro mga nasa 4 na buwan makaalis ka na. Tungkol naman mga kabs sa sweldo, kapag first timer ka, depende po sa agency na ma-applyan mo sa Pilipinas. Halimbawa, natsambahan mo yung agency na malaki ang bigayan, malaki ang masweldo mo dito mga kabs. Pero kung na-applyan mo naman mga kabs yung agency sa Pilipinas na ganun lang ang bigay, medyo mababa, nasa yung mga kabs kung patusin mo or hindi mo tatanggapin yung offer. Pero kung first timer ka, kailangan mo talaga magtiyaga muna sa mababang sweldo. Pero kung natsambahan mo yung medyo malaki-laki, gaya sa amin dati, mas okay yun mga kabs kung ikay nakatsamba ng medyo malaking sweldo. Halimbawa mga kabs, nag-umpisa ka dito sa trabaho na 8 oras, on-call cleaner. Ang mga on-call cleaner mga kabs, 8 oras lang yan sila. Ang magiging basic salary mo dyan ay 1,500 kasi yun naman talaga ang basic salary nating mga cleaner galing sa Pilipinas, government to government na yan. Tapos plus 300 na food allowance binibigay dito ng kumpanya. So magiging 1,800 siya ang isang buwan mo. So ikumpara mo sa piso yan, mga 28,000 mahigit yan mga kabs. So yun ang magiging mo sa loob ng 8 oras na pagtatrabaho. Pero kung lumagpas ka dun sa 8 oras naman mga kabs, ang mga kumpanya dito nagbibigay naman sila ng mga overtime. So depende nila sa kumpanya kung magkano ibibigay na overtime. Kaya nga masabi ko sa inyo mga kabs, hindi pare-pareho ang sweldo dito ng mga housekeeping at cleaner. May sumasahod dito ng 1,800, may sumasahod dito ng 2,000, may sumasahod ng 2,300, may sumasahod din dito mga kabs ng 2,500. Pero yung 2,500 na yun mga kabs, sagad na yung 12 hours yun na duty mga kabs at kasama na yung overtime dyan at mga food allowance sasahurin mo sa loob ng isang buwan mga kabs. Kaya mga kabs, maraming mga kababayan natin mga Pilipino dito sa Saudi nag-apply ng cleaner dahil yun nga, madaling makaalis, kaunti ang requirements at saka yung iba naman sumubok lang dito kasi wala pang mga experience. Pagkatapos may experience, apply naman sa iba. Kaya ko dati, sinubukan ko dito kasi wala naman talaga akong experience pa sa abroad. Kaya dito muna ako nag-try at nag-umpisa ako, wala naman akong wala pa yung uso dati mga kabs, yung mga YouTube research. Unang apply ko mga kabs dito talaga sa Saudi, experience ko hanggang ngayon. So nag-try ako at yun naman, natanggap naman ako unang interview. Pumasa ako sa interview mga kabs.
Dito naman mga Kabs, kapag nandito kayo, nagtatrabaho kayo, may mga benepisyo naman yung mga kagaya nating mga cleaner. Unang-una dyan mga Kabs, yung mga libreng bahay, tubig, kuryente, kumot, unan, minsan gasol mga Kabs, libre pa. At food allowance. Kaya maraming mga Pilipino ang nag-apply dito mga Kabs, sa sumubok at saka nakipagsapalaran dito sa Saudi Arabia. At saka yung mga requirements dito nila sa pag-apply, mga experience sa pag-apply ng cleaner mga Kabs ay 1 taon at saka 2 taon mga Kabs. Pwede ka na matanggap dito. Yun ang experience na hinahanap nila mga Kabs. Yun nga, sa mga requirements, kaunti lang siya. Hindi gaya sa ibang bansa na marami kang kukunin, marami kang gagastusin. At saka sa placement fee naman dito mga Kabs, yung ibang agency wala mga placement fee. Bihira lang yung mga placement fee dito mga Kabs na meron. Kaya lang mga Kabs, kapag mag-apply ka dito, talagang kailangan buo na yung loob mo. Kasi minsan, ma-assign ka sa mga lugar na medyo, kagaya ko ngayon, assign ako dito sa lugar na medyo liblib na at saka kaunti lang tao. Ganon talaga minsan ang buhay mga Kabs. Kailangan lang lagi kang ready, lagi kang handa at saka tanggapin mo. At saka lakasan mo yung loob mga Kabs para hindi ka maging ma-homesick, ma-boring. Lakas lang talaga ng loob pag kayo mag-apply punta dito sa Saudi Arabia. Kapag sinabi nila mga Kabs na makaipon ka ba dito sa Saudi? Yes, makaipon ka dito kasi unang-una dyan mga Kabs, kung ikumpara mo sa Manila, nagrenta ka ng bahay, pamasahe, tubig, kuryente. Dito mga Kabs kasi, makaipon ka kasi libre na yung tubig, bahay, kuryente mo mga Kabs, saka transpo, yung sasakyan, libre na lahat yan. Kaya yung sweldo mo, buo talaga makukuha mga Kabs, at saka walang kaltas. Mas maganda pa rin mga Kabs kung kayo mismo ang magdesisyon at pag-isipan nyo mabuti kung dapat ba kayo mag-apply dito or sa ibang bansa ba. Pero kung wala naman kayong gaanong budget, mas maiging mag-umpisa muna kayo dito for stepping stone sa Saudi Arabia bilang cleaner. Kasi dito mga Kabs, madagdagan rin yung kaalaman mo, experience mo sa mga paglilinis, paano gumamit ng mga chemical, kasi mayroon namang magtuturo din dito mga Kabs sa mga kasamahan mo, supervisor, at mayroon din mga training dito mga Kabs sa mga about sa chemical mga Kabs, yung mga kumpanya. Ako mga Kabs, binabahagi ko lang din ng aking mga experience tungkol sa pagtatrabaho dito bilang isang cleaner mga Kabs sa loob ng isang dekada na pagtatrabaho dito mga Kabs. So okay naman, nakaipon konti, nakapundar din ng lupa't bahay sa loob ng 10 taon. So masabi ko, para sa akin, worth it talaga yung pagtatrabaho dito. Pero nasa inyo pa rin yun mga Kabs kung paano nyo gustusin ang pera na kinikita nyo dito mga Kabs. Kasi hindi naman pare-pareho lahat ng mindset, di ba? Kasi dito mga Kabs, mga kadalasan sa mga kababayan natin mga Pilipino, tiyaga talaga at saka pagtitiis para makasuporta sa pamilya. Katulad ng may pinapaaral ka, mayroon kang binubuhay na medyo malaking pamilya, mayroon kang ginagastusan na college. Dito talaga mga Kabs, sustainable ang kita. 2 years ka pa naman magtatrabaho. At saka dito, hindi ka basta-basta bibitawan ng kumpanya. Kahit mag-exit ka, sabihin, renew ka muna, kailangan ka pa namin. Parang ganun mga Kabs. So, sustainable ang kita dito mga Kabs kung may pinapaaral kayo. Tungkol naman mga Kabs sa interview sa housekeeping, pag-aralan nyo lang yung mga chemical, mga equipment ng housekeeping, paano maglinis mga Kabs, yung mga CR, mga flooring, pag-aralan nyo yung mga Kabs para sa interview mga Kabs, masagot nyo ang mga interview. Di naman kailangan dito mga Kabs ng fluent ka sa English, hindi naman kailangan yan. Kailangan lang masagot mo yung tinatanong ng employer. Ang maipayo ko lang sa mga baguhan kung mag-apply kayo ng cleaner dito, kailangan lang talaga porsigido kayo. Huwag po kayong matakot mag-apply kasi nasa inyo naman po ang pagpapursige mga Kabs. Maraming tumatanggap na agency kahit wala kang experience, pwedeng tumatanggap sila mga Kabs. Tsaka mga Kabs, yung mga pinangambahan nyo na mababa ka, hindi ka matangkad, hindi ka gwapo, walang pleasing personality dito mga Kabs, walang height limit mga Kabs, tinatanggap dito mga Kabs. Basta may experience ka at marunong ka sumagot sa interview mga Kabs, pasok ka sa banga. Para naman sa mga interview mga Kabs, sa question and answer mga Kabs, sa mga housekeeping, bisitahin nyo ang channel natin na Kabos na Vlogger mga Kabs. Mayroon tayong mga ginawa na video mga Kabs para sa mga interview, paano pumasa mga Kabs. Bisitahin nyo lang ang channel natin mga Kabs at makatulong sa inyo ang mga idea na ginawa natin mga Kabs. Kadalasan sa ating mga kababayan, paano mag-apply? Wala akong pera, wala akong budget. Mga Kabs,
pwede mong gawa ng paraan yan. Kung paano mag-apply, kumuha ka ng passport, mga requirements, para madali ka maka-apply. At mag-apply ka sa mga agency sa Pilipinas, magpasa ng mga resume mga kabs, para malaman mo talaga kung anong buhay dito sa Saudi Arabia, at masasabi mo mga kabs kung worth it ba talaga ang pag-apply dito, housekeeping, cleaner mga kabs, kung nandito ka na sa bansang Saudi Arabia mga kabs. Okay mga kabs, dito na lang ating video. Medyo mag-alas 7 na ng gabi dito at tayo ay magsaing pa. Magluto pa tayo ng ating pagkain para bukas pambaon natin mga kabs. Okay mga kabs, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para ma-notify ka sunod ng mga video na aking gagawin. Maraming salamat sa panonood mga kabs at suporta.